Ginawang basurahan ang sariling asawa kapalit ng perpektong kasinungalingan. Habang nakaluhod si Maya, pinupulot ang basag na salamin sa ilalim ng sapatos ng biyenan. Nagpapakasarap ang pamilyang umapak sa kanya. Isa kang linta, pandudura ni Doña Carmen. Isang dagundong. Bumulaga si Ethan, hindi bilang simpleng asawa, kundi kinatatakutang bilyonaryo. Imbes na kumapit, tumayo si Maya. Hindi ko kailangan ng hari kung ang palasyo mo ay panlilin lang. Paano babangon ang pusong nadurog ng mismong tagapagligtas nito? Akala mo ba talaga, Maya, sapat na ang ganda mo para maging bahagi ng pamilya namin? Isang malaking pagkakamali ang anak ko at ikaw ang pinakamalaking dumi na kailangang burahin sa buhay niya. Ang mga salitang iyon, matalas at puno ng lason, ay bumasag sa katahimikan ng maliit na apartment. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Maya. Hinahawakan niya ang isang kupas na asul na polo ni Ethan, ang paboritong isuot ng kanyang asawa kapag pumapasok ito sa trabaho bilang isang ahente ng insurance. Maingat niyang itinusok ang karayom sa huling butones na malapit ng matanggal. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga mata dahil sa puyat. Sa tabi niya, sa ibabaw ng lumang mesang kahoy, ay nakapatong ang isang basong puno ng barya at ilang lukot na 20 pesos. Iyon ang bunga ng 3 buwan niyang pagtitipid sa pamasahe at pag-uulam ng bagoong, pambili sana ng isang simpleng cake para sa kanilang 3 anibersaryo bukas. Ang bango ng sabong panlaban na ginamit niya sa polo ay humahalo sa amoy ng tuyong niluluto ng kapitbahay, isang eksena ng payak na kaligayahan na biglang nilamon ng dilim. Nanigas ang mga daliri ni Maya. Nadama niya ang matulis na dulo ng karayom na bumaon sa kanyang hintuturo. Ngunit hindi niya nagawang dumaing. Ang init ng dugong lumabas sa kanyang balat ay tila yelo sa lamig kumpara sa panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya lumingon, ngunit alam niya kung sino ang nakatayo sa likuran niya. Ang presensya ni Doña Carmen Montenegro ay tila isang mabigat na ulap na sumasakal sa hininga ng kahit na sinong malapit dito. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang polo sa kanyang kandungan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Nang humarap siya, bumungad sa kanya ang marangyang anyo ng kanyang biyenan. Nakasuot ito ng mamahaling sutla. Ang mga brilyante sa leeg nito ay tila ng umutya sa tagpi-tagping dingding ng kanyang tahanan. "Mano po, Mama?" bulong ni Maya. Pilit na inaabot ang kamay ng matanda para magmano. Isang ugaling, kailanman ay hindi niya nakalimutan sa kabila ng lahat. Ngunit mabilis na binawi ni Carmen ang kanyang kamay. Tila ba ayaw nitong mahawakan ng isang taong marumi? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda bago nito itinapon ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng polo ni Ethan. "Huwag mo akong tawaging mama dahil hindi kita anak at lalong hindi nararapat ang isang tulad mo sa anak ko." Wika ni Carmen. Ang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila latigo na humahampas sa dangal ni Maya. "Basahin mo yan. Tingnan mo kung gaano kalaki ang kasinungalingang kinakapituhan mo." Nanginhinig ang mga kamay ni Maya habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay mga litrato. Mga litratong kailanman ay hindi niya inakalang makikita. Doon, nakita niya si Ethan. Hindi ang Ethan na nakasuot ng kupas na polo at luma na sapatos, kundi isang Ethan na nakasuot ng suit na gawa sa Italy, nakatayo sa gitna ng isang marangyang ballroom sa London, pinalilibutan ng mga taong ang bawat galaw ay amoy kapangyarihan. May mga dokumento rin doon. Isang ulat ng taunang kita ng Montenegro Group of Companies, kung saan ang pangalan ng kanyang asawa, si Ethan Gabriel Montenegro, ay nakasulat bilang chairman at chief executive officer. Nalaglag ang sobre sa sahig. Ang tunog ng papel na humalik sa semento ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Maya. "Hindi,
Hindi ito totoo. Sabi ni Ethan, ahente lang siya. Nagtitipid kami para sa magiging anak namin. Sabi niya, mahirap lang kami. Humalahak si Carmen, isang tunog na puno ng pang-uuyam. Mahirap? Ang anak ko ang nagmamay-ari ng kalahati ng mga gusali sa Makati. Ang restaurant na kinakainan mo ng tira-tirang pagkain kapag may okasyon ay pag-aari niya. Ang tanging dahilan kung bakit siya nandito sa lungga na ito ay dahil sa isang laro. Isang laro ng pagpapanggap dahil sawa na siya sa mga babaeng habol lang ay pera. At ikaw, Maya, ikaw ang pinaka-epektibong laruan na nahanap niya. Hindi totoo yan. Pagmamakaawa ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hitbi. Mahal ako ni Ethan. Ramdam ko yun sa bawat yakap niya. Sa bawat pagod niya pag-uwi galing sa trabaho. Pagod? Muling pagputol ni Carmen. Pagod siya dahil galing siya sa mga board meeting, hindi dahil sa paglalako ng insurance. At ngayon, tapos na ang laro. Kailangan na niyang bumalik sa totoong mundo niya. Sa mundong kasama si Stella, ang babaeng kapantay niya. Pero bago yan, kailangan mo munang bayaran ang lahat ng utang mo sa akin. Lumapit ang matanda kay Maya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila nakalulunod. Huwag mong kalilimutan, Maya. Sino ang nagbayad ng 3 milyong piso para sa operasyon ng nanay mo noong nakaraang taon? Sino ang nagbigay sa inyo ng perang pambayad sa upa nang mapatalsik kayo sa unang apartment nyo? Ako yon. Hindi ang mahirap mong asawa. Vinamimit ko ang pera ni Ethan para bilhin ang katapatan mo. At ngayon, sisingilin na kita. Napalud si Maya sa harap ni Carmen. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Nababasa ang kupas na polo ni Ethan na nasa sahig. Ang bawat patak ng luha ay tila humihingi ng tawad sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang utang na loob na palaging ipinapaalala sa kanya ay tila isang kadena na mas lalong humihigpit sa kanyang leeg. Anong gusto niyo, Mama? Gusto kong magtrabaho ka. Malamig na tugon ni Carmen. Ngayong gabi, magkakaroon ng malaking anibersaryo ang Montenegro Group sa Laura Restaurant. Inutusan ko na ang manager na tanggapin ka bilang pansamantalang janitress. Doon, makikita mo ang asawa mo sa totoong anyo niya. At doon, sa harap ng lahat, ipapakita mo sa kanya na ikaw ay isang basura na kailanman ay hindi dapat naging bahagi ng kislap ng kanyang buhay. Kapag ginawa mo yon, ituturing kong bayad na ang utang mo. Umalis si Doña Carmen, iniwan ang pintong nakabukas at ang alikabok na sumasayaw sa hangin. Naiwan si Maya na mag-isa, nakaluhod sa malamig na semento. Yakap-yakap ang polo ng lalaking akala niya ay katuwang niya sa lahat ng hirap. Ang amoy ng sabon sa tela ay tila naging amoy ng pagkabulok. Napatingin siya sa basong puno ng barya. Ang cake na pinag-ipunan niya ay tila isang malaking biro. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, mas mabigat pa sa bawat katotohanang unti-unting lumilitaw. Sino nga ba talaga ang lalaking natutulog sa tabi ko gabi-gabi? Ang Ethan na marahang humahalik sa aking bago matulog? O ang bilyonaryong tahimik na nakamasid habang unti-unti akong nasasaktan dahil sa sariling ina niya? Bahagyang nangiinig ang mga labi ni Maya habang dahan-dahan siyang tumatayo. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pag-asa ay naging tahimik at mabigat sa damdamin. Ngunit hindi siya iiyak para sa sarili niya. Iiyak siya para sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Ngunit isa lamang palang dula-dulaan kung saan siya ang tanging hindi nakakaalam ng script. Hindi ang hapdi ng sugat sa kanyang daliri ang nagpaiyak kay Maya, kundi ang malamig na katotohanang ang mundong kanyang ginagalawan ay sadyang idinisenyo para sa mga taong may ginto sa bulsa at wala siyang puwang doon, kundi sa ilalim ng kanilang mga talampakan. Nakatayo si Maya sa harap na naglalakihang pintuan ng Laura Restaurant.
Ang gusali ay gawa sa nagkikinahang salamin at bakal. Tila isang palasyong nakatitig sa kanya nang may panghuhusga. Ang kanyang uniforme, isang asul na overall na gawa sa magaspang na tela, ay tila nanunuot sa kanyang balat, isang malupit na paalala na siya ay narito, hindi bilang panauhin, kundi bilang anino. Ang bawat hakbang ng kanyang mga lumang gomang sapatos sa marmol na sahig ay hindi lumilikha ng tunog. Ngunit pakiramdam ni Maya ay bawat kilos niya ay sumisigaw ng kahirapan. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng chemical na panlinis na hawak niya. Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa kisame ay tila mga matang nanunuway sa kanyang pagkatao. Oy, bilisan mo riyan! Akala mo ba ay binabayaran ka para tumunganga? Ang boses ng manager na si Ginoong Torres ay tila isang matalas na kagat sa kanyang pandinig. Ang sahig na yan, siguraduhin mo kasingkinang ng mukha ng mga VIP mamaya. Kapag may nakita akong kahit isang bakas ng dumi, huwag kang aasa na matatanggap mo ang bayad mo. Tumanggo si Maya. Hindi na nagawang tumingin ng diretsyo. Lumuhod siya sa malamig na marmol at sinimulang kuskusin ang sahig. Ang kanyang mga tuhod ay mabilis na nangalay, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Sa bawat hagod ng basahan, naalala niya si Ethan. Naalala niya ang mga gabing magkasama silang kumakain sa sahig ng kanilang apartment, nagtatawanan habang nangangarap ng isang maliit na tindahan. Ngayon, napagtanto niyang ang bawat tawang, iyon ay bahagi lamang ng isang palabas na siya lang ang seryoso. Ang katahimikan ng hall ay biglang nabasag nang bumukas ang malaking pinto. Isang babae ang pumasok. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa dibdib ni Maya. Siya si Stella, ang babaeng binanggit ni Doña Carmen. Nakasuot ito ng isang pulang gown na tila nagnininga sa ilalim ng mga ilaw, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan. Huminto si Stella sa tapat ni Maya. Tiningnan niya ang nakaluhod na babae mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila tinitingnan ang isang maruming basahan sa gilid ng kalsada. "Oh, look at this! Is this the new addition to the staff?" Sabi ni Stella sa isang mapang-uyang na tono habang nilalaro ang kanyang mamahaling designer bag. "Wait, you look familiar. Ikaw ba yung asawa ni Ethan sa, how do you call it, sa squatters area?" Hindi sumagot si Maya. Higit niyang hinawakan ang basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. "I'm talking to you, maid," dagdag ni Stella. Bigla niyang itinagilid ang hawak na tasa ng kape. Ang maitim at mainit na likido ay dahan-dahang umagos mula sa tasa, pumabagsak sa sahig na kalilinis lang ni Maya at tumatalsik sa dulo ng kanyang uniforme. Walang pasabi, itinapak ni Stella ang kanyang puting sapatos sa gitna ng natapong kape. "Look what you made me do! Natapon tuloy ang coffee ko dahil sa dumi ng hitsura mo. Now, clean it! Clean my shoes too. Gamitin mo yung panyo mo. Ayaw ko madumihan ang sapatos ko nang basahan mong amoy kanal." Napapikit si Maya. Nadama niya ang init ng kape sa kanyang balat at ang mas matinding init ng luhang nagbabadyang pumatak. Sa gitna ng kahihiyan, naisip niyang tumayo at lumakad palabas. Ngunit naalala niya ang banta ni Doña Carmen. Naalala niya ang kanyang ina na may sakit at ang kaligtasan ni Ethan na akala niya ay nasa panganib. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang personal na panyo mula sa bulsa. Isang lumang panyo na may burda ng kanyang pangalan, ang tanging alaala mula sa kanyang lola. Gamit ang nanginginig na mga kamay, sinimula niyang punasan ang sapatos ni Stella. Bawat kuskos ay tila pagpunit sa kanyang sariling puso. Narinig niya ang mahinang halahak ni Stella at ang mga bulungan ng ibang empleyado na nakamasid sa malayo. "Good girl, at least alam mo kung saan ka lulugar," wika ni Stella bago naglakad palayo
iniiwan ng amoy ng kanyang mapang-aping tagumpay. Nang makaalis si Stella, nagmamadaling tumayo si Maya at tumakbo patungo sa banyo ng mga empleyado. Sa loob ng maliit na silid, sa harap ng basag na salamin, tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Binuksan niya ang gripo at ang tunog ng tubig na bumubuhos sa lababo ay tila ang tanging bagay na nakakaintindi sa kanyang hagulhol na walang tunog. Hinilamos niya ang kanyang mukha ng paulit-ulit, pilit na binubura ang bakas ng kahihiyan. Para kay Ethan ito. Bulong niya sa sarili. Isang mantra na unti-unti nang nawawalan ng bisa. Kailangan kong magtiis. Isang gabi lang ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang pagkatapos ng gabing ito, hindi na siya ang dating Maya. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila humuhugas sa kanyang inosenteng pag-ibig, iniiwan ang isang matigas at sugatang kaluluwa. Lumabas siya ng banyo na may mas matatag na anyo, bagamat ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang harangin siya ni Ginoong Torres. Maya, bilisan mo! Ipinatatawag ka ni Doña Carmen sa gitna ng Grand Hall. Sabi ng manager. Ang mukha ay puno ng tensyon. Nagsisimula na ang mga bisita. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena kung ayaw mong mabulok sa kalsada. Ang kaba sa dibdib ni Maya ay muling bumalik, mas matindi at mas malamig. Alam niyang ang pagpapatawag na iyon ay hindi para sa trabaho. Ito ang simula ng paghuhubad sa huli niyang piraso ng dangal sa harap ng lahat. Naglakad siya patungo sa Grand Hall. Bawat hakbang ay tila papunta sa isang bitayan. Ang tunog ng kanyang sariling mabilis na paghinga ang tanging naririnig niya sa gitna ng marangyang katahimikan ng Lora. Sa bawat hakbang ni Maya patungo sa gitna ng Grand Hall, tila lalong sumisikip ang espasyo sa paligid niya. Ang liwanag mula sa naglalakihang mga chandelier ay hindi na nagbibigay ng ningning, kundi tila mga sulo na nagnanais na sunugin ang kanyang huling piraso ng danggal. Ang bulong ng mga taong nakasuot ng gown at suit ay tila mga kagat ng langgam sa kanyang balat. Paulit-ulit, makate at masakit. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng isang bilog na lamesa, hawak ang isang baso ng champagne na tila isang setro ng kapangyarihan. Sa tabi niya ay si Stella, na nakangiti ng mapang-api habang tinitingnan ang dumi sa dulo ng uniforme ni Maya. Ladies and gentlemen, sorry for the interruption. Wika ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malakas at puno ng otoridad. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang isang halimbawa ng taong walang utang na loob. Ang babaeng ito, si Maya, ay pumasok sa buhay ng aming pamilya sa pamamagitan ng panlilinlang. Akala niya, ang pagiging kaawa-awa ay sapat na para magnakaw ng puwang sa aming hapag. Yumuko si Maya. Naramdaman niya ang init ng lahat ng mga mata na nakatitig sa kanya. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing hindi niya ninanakaw ang kahit ano. Ngunit ang boses niya ay tila nalunod sa sarili niyang lalamunan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Tingnan niyo siya, dagdag ni Doña Carmen, habang itinuturo ang nanunuyot na mga kamay ni Maya. Ginamit niya ang aking kabutihan para bayaran ang utang ng kanyang pamilya. Tapos ngayon, nagpapakitang gilas sa pagiging biktima. Ganito ang nangyayari kapag hinahayaan nating makapasok ang dumi sa ating mga tahanan. They cling like parasites. Biglang lumapit si Stella. Hawak ang isang baso ng red wine. Sa gitna ng katahimikan, isang mabilis na paggalaw ang ginawa ng dalaga. Ang baso ay bumagsak sa marmol na sahig, malapit sa paanan ni Maya at nagkapira-piraso. Ang mapulang likido ay tumalsik sa mukha at sa kamay ni Maya, tila isang sariwang dugo na humahalo sa putik ng kanyang uniforme. Oh my God! I'm so clumsy! Tawa ni Stella,
Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Janitress, right? Don't just stand there looking like a ghost. Clean this up. Now. Nanginginig ang buong katawan ni Maya. Ang init ng red wine sa kanyang balat ay tila nanunuot sa kanyang mga sugat. Isang malakas na panggigigil ang naramdaman niya. Ngunit ang mukha ng kanyang may sakit na ina at ang banta ng kanyang biyenan ang nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Dali, pulutin mo yan gamit ang mga kamay mo. Utos ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging tao. Ayaw kong makarinig ng ingay ng wales. Pulutin mo ang bawat piraso. Siyan ang nararapat sa mga tulad mong pilit na umaakyat sa itaas. Ang mabulag sa sariling bubog. Dahan-dahang lumuhod si Maya sa gitna ng mga nagkikinangang sapatos ng mga panauhin. Ang kanyang mga tuhod ay dumapo sa malamig na marmol na basa ng alak. Sinimulan niyang pulutin ang mga matutulis na piraso ng salamin. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang palad nang bumaon ng isang bubog at ang totoong dugo ay nagsimulang dumaloy. Humahalo sa kulay ng alak. Ang bawat piraso ng salamin na kanyang pinupulot ay tila piraso ng kanyang pangarap na nawasak na rin. Ang bawat hapdi ay tila isang panalangin na sana ay matapos na ang bangungot na ito. Sa gitna ng kanyang paghihirap, pumasok sa isip niya si Ethan. Ethan? Nasaan ka na? Bakit hinahayaan mong gawin nila ito sa akin? Biglang, ang masayang musika sa background ay tumigil. Ang mga tawa ng mga bisita ay tila naputol ng isang matalim na gunting. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong hall. Tila ang hangin ay naging yelo. Isang malakas na pagtulak sa malaking pintuan ng hall ang lumiha ng tunog na yumanig sa bawat sulok. Ang mga gwardya sa labas ay mabilis na tumabi. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko sa labis na paggalang. Isang anino ng isang matangkad na lalaki ang unti-unting lumitaw sa gitna ng maliwanag na koridor. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa balat ay umalingaw-ngaw sa marmol, papalapit ng papalapit sa kinaroroonan ni Maya. Ang bawat hakbang ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Hindi naglakas loob si Maya na tumingala. Nakaluhod pa rin siya. Ang kanyang kamay ay madugo at puno ng basag na salamin. Ngunit naramdaman niya ang isang pamilyar na init, isang presensya na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit na yon ay nagdadala ng nakapaparalisang kaba. Ang mga hakbang ay huminto sa tapat mismo ni Maya. Isang pares ng itim na sapatos na kasingkinang ng salamin ang bumulaga sa kanyang paningin. Ang bango ng asawa niya, ang amoy ng sandalwood at lamig ng ulan ay pumasok sa kanyang pandama. Isang matinding pangiinig ang bumalot kay Maya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin mula sa sapatos, paakyat sa mamahaling tela ng suit hanggang sa mukha ng lalaking nakatayo sa harap niya. Ang lalaking ito ay hindi ang Ethan na humahalik sa kanya sa umaga. Ang Ethan na ito ay may mga matang tila gawa sa bakal, malamig, makapangyarihan at puno ng panganib. Ang katahimikang bumalot sa Grand Hall ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat hininga ng mga naroon. Ang kislap ng mga diamante at ang bango ng mamahaling alak ay biglang naglaho. Naiwan lamang ang nakapapapasong tingin ni Ethan Montenegro na nakapako sa kanyang asawa. Hindi pinansin ni Ethan ang mga bulungan. Hindi niya tiningnan ang kanyang ina na ngayon ay unti-unti nang namumutla. O si Stella, na pilit itinatago ang nangiinig na mga kamay sa likod ng kanyang pulang gown. Ang tanging nakikita niya ay si Maya, ang kanyang Maya, na nakaluhod sa gitna ng mga basag na kristal. Ang mga kamay ay puno ng dugo at ang uniforme ay basang-basa ng alak. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Ethan. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang sapatos na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar o kung mabaon ang mga bubog sa kanyang tuhod, lumuhod siya sa harap ni Maya. Maya, ang kanyang boses na kanina ay parang bakal sa lamig ay biglang naging marupok
tila isang batang nawawala sa dilim. Inabot ni Ethan ang mga kamay ni Maya. Ang kanyang mahahabang daliri ay dahan-dahang humaplos sa mga sugat nito. Ngunit sa sandaling magdampi ang kanilang balat, naramdaman ni Ethan ang isang bagay na mas masakit pa sa anumang sugat. Ang panghinginig ni Maya sa takot. Hindi takot sa mga taong nang api sa kanya, kundi takot sa kanya. Ethan, anak, let me explain. Ang boses ni Doña Carmen ay pumasok sa hangin, pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. Ang babaeng ito, kailangan niyang matutunan ang kanyang lugar. I did this for you, for our family's reputation. Reputation? Lumingon si Ethan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang reputasyong sinasabi mo ay ang pag-apak sa isang taong walang kalaban-laban. Ang pamilyang sinasabi mo ay ang mga taong kayang manakit ng isang inosenteng babae? Tumayo si Ethan, bit-bit ang isang awtoridad na nagpatahimik maging sa pinakamakapangyarihang tao sa loob ng silid. Tumingin siya sa manager na si Ginoong Torres na ngayon ay tila nais ng maglaho sa kinatatayuan. You're fired, malamig na sabi ni Ethan. At lahat ng narito, nanonood lang habang sinasaktan ng asawa ko. Asahan niyo ang tawag mula sa aking mga abogado bukas. This restaurant, this hall, everything you see here is mine. At walang sinuman ang may karapatang saktan ang reyna ng buhay ko. Lumingon siya sa kanya ina. At ikaw, Mama? Wag na wag kang aapak sa anumang pag-aari ko simula ngayong gabi. Ang utang na loob na palagi mong isinusumbat. Ituring mong bayad na yon kapalit ng bawat patak ng dugo na nawala kay Maya. Isang malakas na singhap ang umalingangaw sa paligid. Si Stella ay napaurong. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Maya ay nanatiling nakaluhod. Dahan-dahang muling lumuhod si Ethan para buhatin si Maya. Halika na, Maya. Iuuwi na kita. I'm sorry. I'm so sorry, mahal ko. Ngunit bago pa man mahawakan ni Ethan ang balikat ni Maya, buong lakas na tinabig ni Maya ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga balat ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Maya. Ang kanyang mga paa ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa pagdaloy ng dugo. Ngunit ang kanyang likod ay tuwid na. Tiningnan niya si Ethan. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang estrangero na nakasuot ng maskara. Ang Ethan na kilala ko ay yung lalaking umuuwi sa akin na amoy pagod. Yung lalaki na titiis sa hirap kasama ko. Ang boses ni Maya ay mahina, ngunit bawat salita ay punong-puno ng pait na tilalason. Ang lalaking nasa harap ko ngayon. Sino ka? Sino ang lalaking ito na may kakayahang manira ng buhay sa isang salita lang? Sino ang bilyonaryong nanood habang dahan-dahan akong dinudurog ng sarili niyang pamilya? Maya, ginawa ko lang yon para protektahan ka. Protektahan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Pinrotektahan mo ako sa kanila sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa akin. Pinanood mo ako magbilang ng barya para sa cake natin, habang ikaw pala ang nagmamay-ari ng lahat ng ito? Umatras si Maya, ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng pulang marka ng dugo sa puting marmol. Ang kislap ng bilyonaryong mundo ni Ethan ay tila nanunuway sa kanyang pagiging payak. Hindi mo ako pinrotektahan, Ethan. Ikinulong mo ako sa isang mundong hindi ko alam na may pader pala. Wika ni Maya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luhang, hindi na niya hinayaang pumatak. Ang sakit na ibinigay ng nanay mo, kayang gamutin ng panahon.
Pero ang sakit ng ginawa mo, ang sugat ng kasinungalingan mo, iyon ang hindi ko alam kung paano hiilom. Tumingin si Maya sa paligid, sa mga taong kanina lang ay pinagtatawanan siya. At ngayon, ay nakatingin sa kanya ng may takot at ingit. Pagkatapos, muli niyang tiningnan si Ethan. Sino ka nga ba talaga, Ethan Montenegro? At bakit pakiramdam ko, mas kilala ko pa ang anino mo kaysa sa totoong ikaw? Ang bawat salitang binitawan ni Maya ay tila mga palasong tumatago sa dibdib ni Ethan, bawat isa ay may dalang lason ng pait at matinding pagkabigo. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging mas nakabibingi, habang ang mga diamante sa paligid ay tila nawala ng ningning sa harap ng duguan at sugatang babaeng nakatayo sa gitna ng red carpet. Maya, please, makinig ka sa akin! Ang boses ni Ethan ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot, ngunit hindi mangahas na humawak. Natatakot na baka tuluyan ng maglaho ang asawa sa isang maling galaw. Ginawa ko lang ang lahat ng ito dahil ayaw kong maranasan mo ang dumi ng mundong kinalakihan ko. Gusto kong manatili kang payapa sa piling ko. Malayo sa mga mapanghusgang mata ng pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maya, habang ang isang luha, ang huling luhang ititira niya para sa gabing ito, ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Payapa. Ethan, ang kapayapa ang ibinigay mo ay isang kulungang gawa sa ginto. Akala ko ba ay magkatuwang tayo sa hirap at ginhawa? Pero ang totoo, pinanood mo lang akong magpakahirap habang ikaw ay may hawak na remote control sa buhay ko. Huminga ng malalim si Maya, tila tinitipon ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang maliit na katawan. Pinrotektahan mo ako sa kanila, Ethan. Iyon ang sabi mo. Pero ang tanong ko, sino ang magpuprotekta sa akin laban sa mga kasinungalingan mo? Sino ang magbabalik ng tiwalang dinurog mo sa bawat segundong nagpanggap kang hindi ka bilyonaryo? Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang daliri ay nakasuot ang isang simpleng gintong singsing. Ang mumurahing wedding ring na binili nila sa isang maliit na pawn shop 3 taon na ang nakalilipas. Para kay Maya, ang singsing na iyon ang sumasagisag sa kanilang katapatan. Ngunit na iyon, tila isa na lamang itong mabigat na bakal. Sa isang marahang pagkilos, hinubad ni Maya ang singsing. Ang kislap nito ay tila ng ungutya sa ilalim ng mga chandelier. Inilakad niya ang kanyang nanginghinig na mga paa patungo sa lamesang puno ng mga basag na kristal at natapong red wine. Ipinatong niya ang singsing sa ibabaw ng isa sa mga pinakamatalim na bubog ng basong binasag ni Stella. Ang pag-iwan sa huling alaala ng lalaking inakala niyang kilala niya sa gitna ng kapangitang nilikha ng pamilya nito. Ang singsing na ito ay para sa Ethan na minahal ko. Ang Ethan na payak. Ang Ethan na totoo. Bulong ni Maya. Ang boses ay sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Pero ang lalaking nasa harap ko ngayon, hindi kita kilala. At ayaw kitang makilala. Hindi na hinintay ni Maya ang anumang sagot. Sinimula niyang hubarin ang kanyang asul na apron ng janitress. Hinahayaan itong mahulog sa sahig na parang isang basahan. Naglakad siya palabas ng Grand Hall. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa na walang sapatos ay nag-iiwan ng maliliit at mapupulang marka ng dugo sa kahabaan ng marangyang red carpet. Ang bawat dugong marka ay tila isang sumbat sa lahat ng mga taong nanonood. Isang sakripisyong tinapakan at binalewala. Napatulala si Ethan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Nais niyang tumakbo. Nais niyang habulin si Maya at lumuhod sa harap nito hanggang sa mapatawad siya. Ngunit ang bigat ng kanyang sariling kasalanan ang nagpako sa kanyang mga paa. Pinanood niya ang anino ni Maya na unti-unting lumiliit habang lumalabas ito sa naglalakihang mga pintuan ng laora. Nang makalabas si Maya sa gusali, ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanyang basang uniporme.
Ang dilim ng kalsada ay tila mas payapa kaysa sa liwanag sa loob ng restaurant. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang sakit ng kanyang mga paa ay hindi na niya nararamdaman dahil sa manhid ng kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng isang madilim at tahimik na kalsada, malayo sa ingay ng mga sasakyan, biglang tumigil ang paghinga ni Maya. Ang liwanag ng isang malakas na headlight ay biglang tumama sa kanyang likuran. Tila isang halimaw na naghahanap ng biktima sa dilim. Isang itim na sasakyan ang mabilis na humarang sa kanyang daanan. Ang tunog ng pagpreno nito sa kalsada ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang nakabubulag na ilaw ng sasakyan ay tila nagtatago sa kung sino ang nasa loob nito. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Maya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso at ang malakas na pagbuhos ng hangin na tila nagbabadya ng isang bagong unos. Akala ko, ang pag-ibig ay sapat na para itayo ang isang tahanan. Pero paano mo itatayo ang bukas kung ang pundasyon ay gawa sa mga lihim na dahan-dahang gumigiba sa iyong pagkatao? Ang tanong na iyon ay tila isang malamig na hangin na yumayakap kay Maya habang nakatayo siya sa harap ng nakabubulag na ilaw ng itim na sasakyan. Ang kanyang mga paa na kanina pa manhid sa sakit ay nagsimulang manginig sa pagod. Ang bawat patak ng dugo sa kalsada ay tila mga tuldok sa isang kwentong hindi niya alam kung paano tatapusin. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang babae ang bumaba, hindi si Doña Carmen at hindi rin si Stella. Ang babaeng ito ay may mga matang puno ng pag-unawa. Suot ang isang simpleng puting blusa na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Siya si Lily. Huwag kang matakot. Ang boses ni Lily ay malambot, tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Maya. Nakita ko ang lahat sa Laura. Hindi kita sasaktan. Ang isang ibong may bali ang pakpak ay hindi dapat hinahayaang mamatay sa gitna ng bagyo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Maya sa kanyang loob ay biglang gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at bago pa man siya tumama sa matigas na semento, sinalo na siya ni Lily. Ang init ng yakap ng isang estrange ay naging hudyat para sa isang hagulgol na kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito hagulgol ng galit, kundi ng isang pusong pagod na sa pagiging matatag. Dinala ni Lily si Maya sa isang maliit ngunit malinis na silid sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa loob ng silid na iyon, ang hangin ay amoy lavender at kapayapaan. Habang dahan-dahang nililinis ni Lily ang mga sugat sa paa ni Maya, ang bawat dampi ng bulak ay tila isang paalala na may buhay pa pagkatapos ng pagkawasa. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang katahimikan sa loob ng maliit na apartment ni Maya at Ethan ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Nakaupo si Ethan sa sahig, sa mismong pwesto kung saan laging naghihintay si Maya sa kanya. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kupas na asul na polo na tila ba hihilingin niyang maging tao muli ang tila at yakapin siya. Pinulot ni Ethan ang polo. Inilapit niya ito sa kanyang mukha at huminga ng malalim. Ang amoy ng murang sabong panlaban na ginamit ni Maya, ang amoy ng sikat ng araw at tapat na pag-ibig, ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Ang bilyonaryong si Ethan Montenegro na kayang bilhin ang buong bansa ay walang kapangyarihan laban sa bakanting espasyo sa kanyang tabi. Ang bawat sulok ng apartment ay tila bumubulong ng kanyang kasalanan. Ang basong puno ng barya, ang tilang tinatabasan para sa kanilang pangarap. Lahat ng ito ay mga ebidensya ng isang buhay na ninakaw niya kay Maya dahil sa kanyang takot na harapin ang katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, ang tunog ng isang tilpono ay bumasag sa katahimikan. Ang pangalan ni Doña Carmen ay lumitaw sa screen. Ethan, tumigil ka na sa pag-iinarte? Ang boses ng kanyang ina ay walang bakas ng pagsisisi. Pinasara ko na ang lahat ng mga account mo sa bangko hanggang sa bumalik ka sa mansyon at pirapirmahan ang mga papeles para kay Stella. Ang basurang babae niyon ay wala na
at hindi na siya babalik. Tanggapin mo na ang realidad. Hindi sumagot si Ethan. Sa halip, dahan-dahan niyang pinatay ang tawag at itinapon ang telepono sa pader. Ang tunog ng pagkakabasag ng gadget ay tila ang huling hibla ng kanyang pasensya na naputol. Sa sandaling yon, ang Ethan na sumusunod sa agos ng pamilya ay namatay na rin kasama ng kanyang mga kasinungalingan. Kinaumagahan, nagising si Maya sa sikat ng araw na tumatago sa bintana ng silid ni Lily. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may benda. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit may kasama na itong isang uri ng determinasyon na hindi niya naramdaman noon. Hindi ko nahahayaang may humawak sa aking tadhana muli, bulong ni Maya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang bawat pantig ay tila gawa sa bakal. Ang Maya na umasa sa pag-ibig para mabuhay ay naiwan na sa mga bubog sa lora. Ang Maya na narito ngayon ay babangon para sa sarili niya. Isang kumatok sa pinto. Pumasok si Lily na may dalang envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may dalang balitang magpapabago muli sa takbo ng hangin. Nahanap na ni Ethan ang apartment na ito, Maya, sabi ni Lily. At nagpadala rin ang abogado niya ng mensahe. Pero hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang nanay mo, kailangan mo siyang makita. Ang kaba sa dibdib ni Maya ay muling bumangon, ngunit bago pa siya makapagsalita, inilapag ni Lily ang isang pirasong papel sa kama. Iyon ay ang annulment papers at sa ilalim nito ay may pirma na ni Ethan. Ngunit ang tinta ay tila nabahira ng isang tuyong patak ng luha. Ang bawat tahi ng karayom sa tela ay tila isang paraan ni Maya upang pagdugtungin ang mga piraso ng kanyang sarili na binuwag ng nagdaang mga gabi. Sa bawat hila ng sinulid, inililibing niya ang isang alaala at sa bawat pagpindot sa pedal ng makina, itinutulak niya ang kanyang buhay patungo sa isang kinabukasan na siya na ang may hawak ng manibela. Lumipas ang mga linggo. Sa isang maliit at payak na patahian sa gilid ng isang abalang kalsada, matatagpuan si Maya. Ang amoy ng bagong tabas na tela at ang mainit na singaw ng plansa ang naging bago niyang mundo. Kasama si Lily, nahanap ni Maya ang isang uri ng katahimikan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng mansyon ng mga Montenegro. Dito, ang kanyang halaga ay hindi sinusukat sa kinang ng kanyang alahas, kundi sa pulido ng kanyang mga tahi. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga tumpok ng tela, napansin ni Maya ang isa niyang katrabaho na si Elena. Nakayuko ito. Pilit itinatago ang isang kulay ubing pasa sa kanyang braso gamit ang manggas ng kanyang blusa. Ang pang-inginig ng mga kamay ni Elena habang humahawak ng gunting ay tila isang salamin na nagpakita kay Maya ng kanyang dating sarili. Elena? Tawag ni Maya. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may bigat ng awtoridad. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang braso ng babae. Huwag mong itago yan. Ang sugat na itinatago ay hindi kailanman hiilom. It's not your fault, Elena. Huwag kang papayag na saktan kanya ulit dahil lang sa akala niya ay wala kang boses. Nag-angat ng tingin si Elena. Ang mga mata ay puno ng luha. Paano, Maya? Natatakot ako. Wala akong pera, wala akong matatakbuhan. Huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng apoy. Mayroon kang kamay na marunong magtrabaho at mayroon kang dangal na hindi niya kayang sirain. Dito sa patahiyang ito, hindi lang tayo nananahi ng damit, nananahi rin tayo ng bagong buhay. Tutulungan kita. Sa labas ng patahiyan, nakaparada ang isang itim na sasakyan sa malayo. Sa loob nito, nakaupo si Ethan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana kung saan tanaw niya si Maya. Nakita niya ang bawat niiti nito sa mga katrabaho, ang bawat seryosong tingin nito sa trabaho, at ang paraan ng pagtayo nito na tila ba hindi na ito ang babaeng nangiinig sa takot sa lora. Gusto niyang bumaba, gusto niyang tumakbo patungo kay Maya, lumuhod,
at sabihing isinuko na niya ang lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya para lang maging karapat-dapat muli sa kanya. Pero alam ni Ethan, ang presensya niya ay isang paalala lamang ng sakit. Pinanood niya si Maya mula sa malayo. Isang bilyonaryo ngayon ay pulubi sa pag-ibig. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig na humahampas sa bubong na yero ay tila isang malakas na palakpakan ng langit. Nakita ni Ethan si Maya na naghahandang lumabas para umuwi. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Iniwan ng isang malaking itim na payong sa tapat ng pinto ng patahian at mabilis na bumalik sa dilim bago pa siya makita nito. Nang lumabas si Maya, nakita niya ang payong. Walang tao sa paligid. Tanging ang amoy ng sandalwood at ulan ang naiwan sa hangin. Alam ni Maya kung kanino yon. Hinawakan niya ang hawakan ng payong. Ang lamig ng bakal ay tila nagpadala ng kuryente sa kanyang puso. Hindi siya nagalit. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Binuksan niya ang payong at naglakad sa ilalim ng ulan. Hinahayaan ang bawat patak na hugasan ang natitirang pait. Pagdating niya sa kanyang maliit na paupahan, tumunog ang kanyang lumang telepono. Isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw. "Hello?" tanong ni Maya. "Maya, si Nurse Sarah ito mula sa St. Jude Hospital." Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. "Ang biyenan mo, si Doña Carmen Montenegro. Isinugod siya rito dahil sa atake sa puso. Ayaw niyang makita ang kahit sino, pati si Sir Ethan. Pero ang pangalan mo ang paulit-ulit niyang binubulong." Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang payong na bitbit niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa semento ay tila isang hudyat ng muling paghaharap ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ang bawat mahaba at pantay na ritmo ng life support monitor sa loob ng silid ay tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Isang babala na ang lahat ng yaman at kapangyarihan sa mundo ay nauuwi rin sa isang puting kumot at amoy ng gamot. Nakatayo si Maya sa tapat ng pinto ng VIP room sa St. Jude Hospital. Hawak niya ang dulo ng kanyang simpleng blusa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa biyahe. Pagbukas niya ng pinto, hindi niya nakita ang marangyang Doña Carmen na nagpahiya sa kanya sa Laura. Ang nakita niya ay isang matandang babaeng tila lumiit ang pangangatawan, maputla ang labi, at ang mga matang dati ay nag-aapoy sa galit ay tila naging mga bintana na lamang ng pagsisisi. Walang ibang tao sa silid. Si Stella, ang babaeng akala ni Carmen ay magiging katuwang ng pamilya, ay matagal na raw umalis nang malamang ipinasara ni Ethan ang lahat ng mga account ng Montenegro. Ang mga kaibigang alta sosyedad ay tila naglaho na parang bula sa sandaling mawala ang kislap ng kanilang pamilya. "Maya, dumating ka." Ang boses ni Carmen ay mahina, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. "Akala ko, hindi mo na ako sisilipin pagkatapos ng lahat ng panlalait na ibinigay ko sa'yo." Dahan-dahang lumapit si Maya. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na awa. "Hindi ako narito para maghigante, Doña Carmen. Narito ako dahil tao ako at alam kong mang-isa kayo." Umiyak si Carmen. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa maputing unan. "Pinagsisihan ko na ang lahat, Maya. Ang sobrang pride ko. Ang pag-aakala ko na pera ang bumubuo sa dangal ng tao. Nawasak ko ang anak ko dahil sa pag-aakala kong pinoprotektahan ko siya. Please, patawarin mo ako." Dahan-dahang inabot ni Maya ang kamay ng matanda. Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Pinapatawad ko na kayo, Doña Carmen. Hindi dahil sa nararapat kayong patawarin, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang galit na ito.
Pinapatawad ko kayo para maputol na ang tanikala ng utang na loob na ginamit nyo para itali ako. Malaya na ako at malaya na rin kayo sa konsensya nyo. Sa labas ng pinto, nakasandal si Ethan. Narinig niya ang bawat salita ni Maya. Ang bawat kataga ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, nagpapaalala sa kanya kung gaano kadalisay ang pusong sinayang niya. Sa sandaling iyon, alam ni Ethan kung ano ang dapat niyang gawin para maging karapat-dapat muli sa hangin na nilalanghap ni Maya. Nang lumabas si Maya ng silid, sinalubong siya ni Ethan. Walang kislap ng bilyonaryo sa kanya ngayon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay mapupula. At may hawak siyang isang makapal na envelope. Maya, sandali! Ang boses ni Ethan ay puno ng pagsusumamo. Inabot niya ang envelope. Ito ang mga dokumento ng lahat ng ari-arian ko na nasa ilalim ng aking pangalan. Isinuko ko na ang lahat sa isang trust fund. Gagamitin ang perang iyon para sa foundation na itatayo mo. Isang lugar para sa mga babaeng tulad ni Elena. Para sa mga taong inapi ng mga tulad ng pamilya ko. Wala na akong kumpanya, Maya. Wala na akong posisyon. Ako na lang si Ethan. Ang lalaking gustong bumawi sa lahat ng sakit na idinulot niya. Tiningnan ni Maya ang envelope. Pagkatapos ay tiningnan niya si Ethan. Ang pera ay hindi makakabili ng kapatawaran, Ethan. At ang pagtalikod sa yaman ay hindi nangangahulugang tapos na ang sugat sa puso ko. Hindi na hinintay ni Maya ang sagot ni Ethan. Mabilis siyang naglakad palabas ng ospital. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Tila nakikisimpatya sa bigat ng damdamin sa pagitan nilang dalawa. Tumakbo si Maya patungo sa sakayan ng bus. Nais nang takasan ang lahat ng alaala ng gabing iyon. Maya, mag-usap tayo! Huwag kang umalis ng ganyan! Sigaw ni Ethan habang hinahabol ang bus na dahan-dahan nang umaalis. Sa gitna ng malakas na ulan, nadula si Ethan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nawalan ng kapit sa madulas na kalsada. Napasubsob siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa maruming lupa habang pinapanood ang bus na palayo ng palayo. Ang ulan ay humahampas sa kanyang likuran. Hinuhugasan ang putik. Ngunit hindi ang sakit ng kanyang pagbagsak. Naiwan si Ethan na nakaluhod sa gitna ng kalsada, basang-basa at puno ng putik. Habang ang anino ng bus na kinalululanan ni Maya ay tuluyan ng nilamon ng dilim at hamog ng gabi. Ang bawat butil ng ulan na humahampas sa bintana ay tila isang malakas na katok sa konsensya, isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit, ang pag-ibig ay hindi basta-basta namamatay. Ito ay dahan-dahan lamang na natutulog sa ilalim ng mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom. 3 oras na ang nakalilipas, simula nang bumuhos ang malakas na bagyo. Sa loob ng kanyang maliit na paupahan, nakatayo si Maya sa likod ng kortina, nakatingin sa ibaba. Doon, sa tapat ng gate, ay isang bulto ng lalaking hindi natitinag ng lamig at lakas ng hangin. Basang-basa si Ethan, ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang panginginig ay bakas hanggang sa layo ng kinaroroonan ni Maya. Wala itong payong. Wala itong dalang, kahit ano kundi ang kanyang sariling pagsisisi. Ang bilyonaryong dati ay pinapalibutan ng mga bodyguard at mamahaling sasakyan ay naroon ngayon, nag-iisa sa dilim, naghihintay ng isang pagkakataong hindi niya alam kung darating pa. Bakit ka pa nariyan, Ethan? Bulong ni Maya sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa tela ng kurtina. Bakit kailangan mong ipakita na mahina ka rin? Sinubukan ni Maya na humiga at matulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinilit na isipin ang trabaho sa patahian. Ngunit ang bawat dagundong ng kulog ay tila boses ni Ethan na tumatawag sa kanya. Naalala niya ang itsura nito nang madapa sa putikan sa labas ng ospital. Ang pagkawasak ng dangal nito para lamang hindi siya mawala. Hindi na nakatiis si Maya.
Ang kanyang pagiging matiisin at maawain na dati ay ginamit ng iba para saktan siya, ay naging dahilan na yon para manaig ang kanyang kabutihan. Kumuha siya ng isang tuyong tuwalya at isang lumang jacket. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at bumaba. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila isang paglalakbay pabalik sa lalaking minahal niya. Nang buksan niya ang gate, bumulaga sa kanya ang mukha ni Ethan. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa lamig at ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat dahil sa tubig na dumadaloy sa kanyang mukha. Maya, ang boses ni Ethan ay paos, tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Baliw ka ba? Magkakasakit ka sa ginagawa mo. Wika ni Maya. Ang kanyang boses ay matigas, ngunit may halong pag-aalala na hindi niya maitago. Ipinatong niya ang tuwalya sa ulo ni Ethan. Biglang lumuhod si Ethan sa harap niya, sa gitna ng baha at ulan. Hindi na ako babalik sa mansyon, Maya. Isinuko ko na ang lahat. Wala na ang chairman, wala na ang bilyonaryo. Kung hindi mo ako tatanggapin, dito na lang ako, hanggang sa matunaw ako ng ulan. Tumingin si Maya sa kanya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang magaspang na mukha ni Ethan. Hindi sapat ang pagluhod sa ulan para ayusin ang lahat, Ethan. Ang sugat na iniwan mo ay malalim pa rin. Alam ko, sagot ni Ethan habang hinahawakan ang dulo ng damit ni Maya nang may labis na pag-iingat. Tila ba natatakot siyang madumihan ang kabutihan ng asawa? Pero hayaan mo akong patunayan na ang Ethan na minahal mo ay hindi kailanman nawala. Nagtago lang siya sa likod ng takot. Hayaan mong mag-umpisa ako sa umpisa, kahit bilang estranjero, kahit bilang katulong sa patahiyan mo. Huminga ng malalim si Maya. Pinunasan niya ang tubig sa mukha ni Ethan gamit ang tuwalya. Pumasok ka na. Hindi dahil pinatawad na kita, kundi dahil ayaw kong maging mamatay tao sa gabing ito. Dahan-dahang tumayo si Ethan. Habang naglalakad sila papasok, may isang maliit na kahon na nahulog mula sa bulsa ng kanyang basang suit. Ang tunog ng pagtama nito sa semento ay hindi narinig dahil sa lakas ng ulan. Ngunit nakita ito ni Maya. Pinulot ni Maya ang kahon bago pa ito maanod ng tubig. Pagpasok nila sa loob ng maliit na silid, habang kumukuha si Ethan ng tuyong damit sa banyo, binuksan ni Maya ang munting kahon. Hindi ito diamante. Hindi ito ginto. Sa loob ng kahon ay ang mumurahing wedding ring na iniwan ni Maya sa restaurant. Ngunit may bago rito. Ang bawat gasgas at bawat bahagi ng singsing ay dahan-dahang binalot ng isang manipis na hibla ng pilak. Pinagdurugtong ang mga bahagi nito na tila ba isang sining ng pagbuo muli sa isang bagay na nawasak. Nanginginig ang mga kamay ni Maya. Sa ilalim ng singsing, may isang maliit na papel na basang-basa na, ngunit mababasa pa rin ang mga salitang nakasulat. Ang mga basag na bahagi natin ay gagawin nating mas matibay. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila isang malalim na paghinga pagkatapos ng isang napakahabang takbuhan kung saan ang tanghing naririnig ay ang banayad na pagpatak ng ulan sa bubong at ang mabilis na tibok ng dalawang pusong pilit na nagtatagpo sa gitna ng pagkawasak. Lumabas si Ethan mula sa banyo, suot ang isang lumang t-shirt na naiwan niya noon sa bahay. Ang kanyang buhok ay basa pa at ang kanyang mga mata ay agad na napadako sa kamay ni Maya. Hawak ng babae ang maliit na kahon. Ang kislap ng singsing na binalot ng pilak ay tila isang munting bituin sa ilalim ng malamig na ilaw ng bumbilya. Bakit mo pa itinago ito? Ang boses ni Maya ay halos isang bulong, puno ng panghinginig. Akala ko, itinapon mo na ang lahat ng alaala ng pagiging mahirap natin. Lumapit si Ethan, dahan-dahan. Tila natatakot na baka biglang maglaho ang lahat kung gagawa siya ng malakas na ingay. Huminto siya sa harap ni Maya, sapat na para maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. Hindi ko kayang itapon ang tanging bagay na totoo sa buhay ko, Maya.
Wika ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamba. Noong iniwan mo ang singsing na yan sa gitna ng mga bubog, pakiramdam ko ay doon din natapos ang hininga ko. I didn't want to buy a new one. Kahit gaano pa karaming diamante ang mabili ko, walang katumbas ang singsing na ito dahil ito ang saksi kung paano mo ako minahal noong wala pa akong kahit ano. Dahan-dahang kinuha ni Ethan ang singsing mula sa kahon. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ni Maya. Sa ilalim ng liwanag, kitang-kita ang maliliit na peklat sa palad at daliri ni Maya, mga markang iniwan ng mga bubog sa restaurant. Sa halip na isuot agad ang singsing, inilapit ni Ethan ang mga kamay ni Maya sa kanyang mga labi. Isa-isa niyang hinalikan ang bawat peklat, ang bawat marka ng sakit na idinulot ng kanyang pamilya. Ang bawat halik ay tila isang tahimik na panalangin ng paghingi ng tawad, isang pangako ng paghilom. Bawat peklat na ito, kasalanan ko. Bulong ni Ethan sa pagitan ng kanyang mga halik. Patawarin mo ako kung naging dahilan ako ng pagdurugo mo. Hayaan mong gamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para siguraduhin na hindi ka na muling masasaktan. Naramdaman ni Maya ang init ng mga labi ni Ethan sa kanyang balat at ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang galit ay napalitan ng isang uri ng pag-unawa na tanging ang mga taong tunay na nagmahal ang makakaintindi. Hinayaan niyang isuot muli ni Ethan ang singsing sa kanyang daliri. Ang pilak na nagdurugtong sa mga gasgas ay tila nagsasabing mas maganda ang isang bagay na muling nabuo kaysa sa isang bagay na hindi kailanman nasira. Ethan, tawag ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno na ng luha ng kaligayahan. Hindi na sumagot si Ethan. Sa halip, hinila niya si Maya para sa isang mahigpit na yakap. Ipinatong ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ni Ethan, nilalanghap ang amoy ng ulan, at ang pamilyar na bango ng lalaking sa wakas ay nagpakatotoo na. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng sabay, isang ritmo na mas malakas pa sa anumang bagyo sa labas. Dahan-dahang iniangat ni Ethan ang mukha ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa buhok ng asawa. Inilalayo ang mga hibla nito mula sa kanyang basang pisingi. Ang kanilang mga mata ay nantagpo, nag-uusap sa wikang walang salita. Isang wikang puno ng pagsisisi, pagtanggap at walang hanggang pag-ibig. Hinalikan ni Ethan si Maya, isang halik na dahan-dahan, puno ng pag-iingat at tila nagtatanong kung maaari pa ba silang magsimula muli. Tumugon si Maya, ang kanyang mga kamay ay gumapang sa batok ni Ethan, pilit itong inilalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng kahihiyan sa Laura, at ang lahat ng kasinungalingan ay tila natunaw na iwan lamang ang dalawang kaluluwang nagnanais na mabuo muli. Dinala sila ng kanilang damdamin sa maliit na kama sa sulok ng silid. Ang bawat haplos ay tila isang bagong pahina. Ang bawat bulong ay isang panata. Walang marangyang diamante, walang malalaking chandelier, tanging ang init ng balat sa balat at ang tapat na pintig ng puso. Sa ilalim ng malambot na kumot, sa gitna ng madilim na silid na nililiwanagan lamang ng sikat ng buwan na sumisilip sa ulap, muling nahanap ni Maya at Ethan ang isa't isa. Ang kanilang pagtatalik ay hindi isang gawa ng pagnanasa lamang, kundi isang ritual ng pagpapatawad at muling pagtanggap. Nakatulog si Maya na nakayakap ng mahigpit kay Ethan, ang kanyang kamay ay nakapatong sa dibdib ng lalaki, nararamdaman ang bawat paghinga nito. Para kay Maya, ang bukas ay hindi na nakakatakot dahil alam niyang ang lalaking katabi niya ay hindi na isang bilyonaryo ng tatago, kundi ang asawang handang tumayo sa tabi niya anuman ang dalhin ng bukas. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana, nagbibigay ng gintong kulay sa silid. Nagising si Maya sa amoy ng kape na inihahanda ni Ethan. Tiningnan niya ang kanyang daliri. Ang singsing ay nagniningning. Ngunit bago pa siya makabangon, ang tunog ng radyo sa kalsada ay naghatid ng isang balitang ikinagulat ng lahat. Isang malaking anunsyo mula sa Montenegro Group
Ang gumulantang sa business world ngayong umaga. Ang boses ng announcer ay puno ng excitement. Ang lahat ng shares ng dating chairman na si Ethan Montenegro ay opisyal nang inilipat sa isang bagong tatag na non-profit organization na pinamumunuan ng isang hindi pinangalan ng babae. Ito na raw ang pinakamalaking donasyon sa kasaysayan ng bansa para sa kapakanan ng kababaihan. Napatingin si Maya kay Ethan. Ang lalaki ay nakangiti lamang habang iniaabot ang isang tasa ng kape. Ang sabi ko sa iyo, Maya, mag-uumpisa tayo sa umpisa. At ang umpisa natin ay ang pagpapatunay na ang yaman natin ay hindi nasa bangko, kundi nasa dami ng buhay na matutulungan natin. Ang bawat patak ng luha sa nakaraan ay tila mga butil ng ulan na nagbilig sa tuyot na lupa ng ating pagkatao upang sa huli ay sumibol ang isang harden na hindi kayang tinitibag ng kahit anong bagyo. Lumipas ang 2 taon. Sa isang malawak at luntiang harden sa labas ng isang bagong gusali sa Laguna, matatagpuan si Maya. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa kanyang mukha na ngayon ay wala ng bakas ng pagod o takot. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin at sa kanyang daliri ay nagniningning ang singsing na binalot ng pilak, ang simbolo ng kanyang muling pagkabuo. Ngayon, ang 2nd anibersaryo ng Luhang Naging Ginto Foundation. Ang gusaling ito ay nagsisilbing kanlungan ng daan-daang kababaihang dumanas ng pang-aabuso, kawalan ng katarungan at panliliit sa kanilang danggal. Dito, tinuturuan silang tumayo sa sariling mga paa, nananahi ng hindi lamang damit, kundi ng mga bagong pangarap. Samantala, sa isang tahimik na probinsya sa Hilaga, malayo sa ingay at usok ng Makati, matatagpuan si Doña Carmen. Wala na ang kanyang mga diamante at mamahaling sutla. Sa halip, nakasuot siya ng simpleng duster habang nadidilig ng mga rosas sa kanyang maliit na harden. Ang kanyang mukha ay mas payapa na ngayon. Sa tabi ng kanyang higaan ay nakapatong ang isang litrato ni Maya at Ethan kasama ang kanilang munting anak. Bagamat bihira silang magkita, ang kapatawarang ibinigay ni Maya ang naging pinakamahalagang gamot sa kanyang may sakit na puso. Si Stella naman ay tuluyan ng naglaho sa eksena matapos mabaon sa utang ang kanyang pamilya at iwanan ng mga kaibigang akala niya ay tapat sa kanya. Nabalik ang diwa ni Maya nang marinig niya ang malakas na tawag ng isang maliit na tinig. "Mama, look! I drew a flower!" Tumakbo patungo sa kanya ang isang batang babae, si Laya, na may dalang papel na puno ng makukulay na guhit. Kasunod nito ay si Ethan. Wala na ang mabigat na aura ng isang bilyonaryo. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt at jeans, bit-bit ang isang bag ng mga gamit ng bata. Si Ethan na ngayon ang katuwang ni Maya sa pagpapatakbo ng foundation. Ginagamit ang kanyang talino sa negosyo para siguraduhing may sapat na pondo ang mga programa para sa mahihirap. Inabot ni Maya ang kanyang anak at binuhat ito, habang si Ethan ay dahan-dahang umakbay sa kanya. Ang kanilang mga sulyap ay nagtagpo, isang tingin na puno ng kasaysayan, ng sakit na nalampasan, at ng pag-ibig na mas pinatibay ng katotohanan. "Ready ka na ba para sa speech mo?" Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Tumango si Maya. Umakyat siya sa maliit na entablado sa harap ng mga kababaihang tinutulungan ng foundation. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. Mga matang dati ay puno ng dilim, ngunit ngayon ay may kislap na ng pag-asa. Ang sabi nila, ang ginto ay kailangang dumaan sa matinding apoy para lumabas ang tunay nitong ningning. Simula ni Maya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong harden. Ganoon din tayong mga babae. Marami sa atin ang tinapakan, minaltrato, at pinaluha. Akala natin ay wala na tayong halaga dahil sa dumi ng mundong ipinahid sa atin. Pero ang totoo,
Ang bawat sugat natin ay isang mapa ng ating katapangan. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa tatak ng kanyang damit o sa yaman ng kanyang asawa. Ito ay nasusukat sa lalim ng kanyang kakayahang magpatawad at sa lawak ng kanyang lakas na bumangon muli mula sa sariling mga bubog. Huminto si Maya at tumingin kay Ethan na nakatayo sa gilid at nakangiting pinapanood siya. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nagtatago sa likod ng mga lihim. Ang kapayapaan ay hindi nabibili ng bilyong piso. Nahanap ko ang aking kapayapaan nang matutunan kong patawarin ang nakaraan at nahanap ko ang aking lakas nang mapagtanto kong ako at ako lamang ang may hawak ng aking tadhana. Huwag kayong matakot sa inyong mga piklat dahil iyan ang nagpapatunay na kayo ay mas matibay kaysa sa anumang bagay na nagtangkang sumira sa inyo. Isang malakas na palakpakan ang sumunod sa kanyang mga salita. Maraming kababaihan ang napaluha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng pagkilala sa sariling halaga. Nang matapos ang programa, naglakad ang mag-asawa sa ilalim ng mga puno, hawak-hawak ang kamay ng kanilang anak. Ang hangin ay amoy sariwang damo at kalayaan. Nakauwi na tayo, Maya? Bulong ni Ethan habang dahan-dahang humahalik sa noo ng asawa. Oo, Ethan. Sa wakas, nakauwi na tayo sa katotohanan. Sagot ni Maya habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaking. Sa wakas ay naging kanyang katuwang sa bawat hakbang ng buhay. Ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa happily ever after na gawa sa diamante, kundi sa isang buhay na gawa sa tapat na pag-ibig, malasakit sa kapwa, at isang dangal na kailanman ay hindi na muling mababali ng kahit sino. Sa gitna ng putik ng nakaraan, sila ay nagniningning na parang mga bituin. Mga bituin hindi na kailanman maliligaw dahil sa wakas, nahanap na nila ang daan patungo sa liwanag.